Major Williams, Major Williams, Major. Sigaw na tawag sa akin kaya napabalik ako sa katinuan. Masyado na naman akong nagbalik tanaw sa nakaraan. Napakurap-kurap pa ako nang makita ko ang mukha ng asawa ko sa malaking screen monitor. Kaya umiling ako. Pamela is not going to Egypt. Di inasagot ko. Kaya tumingin silang lahat sa akin. We have an emergency meeting. Kaya nauna akong umalis sa restaurant kanina. Kahit ayaw ko pa sana. Pero wala akong magawa. Dahil lang rito sa pagpili ng mga sasama sa Egypt. Ako ang isa sa inaasahan nila dito dahil may tiwala sila sa akin. Why? Tanong ni General sa akin. Egypt is facing a crisis right now. They call Day of Revolt. Kawawa ang mga inosenteng tao. The protest erupted throughout Egypt, with tens of thousands gathering in Cairo, and thousands more in other Egyptian cities. The protest targeted the Mubarak government. While mostly non-violent, there were some reports of civilian and police casualties. Major, they need police there and medic. Wika niya pa pero umiling ako. Hindi ko isusugal ang asawa ko sa gera. Pero kailangan natin ng surgeon doon. Wika ni General sa akin, kaya siningkitan ko siya ng tingin. Huwag lang siya, General. Humanap na lang kayo ng iba. Di inautos ko. See, ako ang naguutos sa General. They respect me dahil sa legacy ng daddy ko. Masyadong delikado ang Egypt ngayon at isa pa matigas ang ulo niyan kaya hindi siya pupunta ron. Giit ko pa. Kahit anong mangyari ay hindi pupunta ang asawa ko sa Egypt. Ako na lang ang papalit kung gusto nila. Pero I'm willing to go. Basta wag lang sumama si Pamela. Wika ko, kaya sumilay ang mga ngiti nila at pumapalakpak pa. Alam ko naman na ako ang hinihintay nilang mag-oo. Actually, ayaw ko sana, pero nakakahiya naman dahil dinikline ko si Pamela kaya inaasahan nilang ako ang kapalit. 3 buwan lang naman kaya't mabilis lang. Pagbalik ko pagpaplanuhan kung magbabakasyon kami ni Pamela sa Bali, Indonesia, baka doon na rin kami makabuo ng Little Me or Little Pamela Jane ko. Major, tawag ulit sa akin. Kanina ka pa kasing umingiti-ngiti dyan. Sita sa akin ni General. Kaya sumeryoso ang mukha ko. Nangangarap ba ako? Tanong ko sa aking isip. Sigurado ka na pupunta ka? Rinig kong tanong sa akin ni Jamie, kaya napatingin ako sa kanya at tumango. Hindi ka papayagan ni Pamela. Bulong niya. No choice ako, Jamie, kaysa siya ang pupunta doon. Seryosong sagot ko. Sasama rin ako, General. Mabilis na presenta niya, kaya hinayaan ko na lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Natapos ang meeting namin pasado 11:00 na ng gabi. Hindi ko na hinatid si Jamie dahil hindi naman raw siya uuwi at matutulog na lang daw siya sa office niya. Palagi na lang siyang natutulog sa office. Kaya hinayaan ko na lang siya dahil magkaibigan lang naman kami. Kaya ako ay nagmadali ng umuwi dahil pagod na rin ako at kailangan ko na magpahinga para bukas another energy na naman ang kailangan ng katawan ko. Nakarating ako sa bahay nila Pamela pasado 12:00 na, kaya nagmadali akong nagpark sa may garahe nila at pumasok na sa loob ng bahay. Alam kong tulog na ang mga tao rito, dahil nakapatay na rin ang mga ilaw, maliban sa sala na bukas pa ang ilaw, dahil alam nilang dito ako uuwi. Umakyat ako sa taas at tinungo ko ang kwarto namin ni Pamela. Bata pa lang ako nung nakakapasok na ako sa kwarto niya, dahil ako lang ang allowed na pumasok. At hanggang ngayon ay dito pa rin ang kwarto namin kapag dito kami uuwi. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Ngumiti ako dahil kampante nang natutulog ang asawa ko. Hindi ko na pinailaw ang ilaw na malaki dahil magigising lang siya at sapat na ang ilaw ng lampshade upang makita ko ang loob ng kwarto. Lumapit ako sa kanya at binagyan siya ng halik sa noo, pati sa labi, habang hinahaplos ko ang ulo nito. Tulog mantika ito, kaya't hindi niya alam kapag umuuwi ako. At nandadatnan ko siyang tulog, na binibigyan ko talaga siya ng halik. Dahil nature ko na ito, at sanay na akong humalik sa kanya, kahit tulog pa siya. Nilapag ko ang rifle ko at cellphone, pati ang wallet ko sa ibabaw ng drawer niya. Bago tinungo ang walk-in closet, at kumuha ng towel. Dahil maliligo pa kasi ako bago matulog. Natapos akong mag-ayos ng sarili ko.
bago ako tumabi sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman kong gumalaw siya at humarap sa akin at siniksik ang katawan nito sa katawan ko. Napangiti ako at hinalikan ulit ang noo niya bago ko pinatay ang ilaw ng lampshade at pumikit. Kinaumagahan nagising ako na wala na akong katabi. Nag-inat pa ako bago bumaba sa kama at tinungo ang bathroom dahil ganito talaga ang routine ko sa buhay. "Good morning, Babs." Masiglang bati ni Pamela pero hindi ko siya sinagot. Alam kong ihahanda na niya ang aking isusuot na uniform dahil yun naman ang ginagawa niya kapag magkasama kami. Dito man sa bahay nila o sa bahay, pinapakita niyang asawa talaga siya. "Nakaprepare na rin ako ng almusal at antayin ka na lang namin sa dining," sabi niya sa akin. "Okay." Maikling sagot ko at binilisan na ang pagligo. Lumabas ako sa bathroom na wala na siya sa loob ng kwarto. Sinuot ko na ang nakahandang uniform sa kama. Pagkatapos ay inayos ang buhok ko, pati kapay na ihanda niya na rin. At kahit ganito ang pakikitungo ko sa kanya, wala kang maririnig dahil pinaparamdam talaga niya na mahal niya ako. My dad had 4 Golden Star insignia. Pangarap ko ring magkaroon ng ganun, kaya nga bata pa lang ay nagpupursige na ako. Nung una pagtungtong namin sa bahay, ay nakita ko siya sa malaking frame sa sala. I was amazed and proud that I am his son. Nawala talaga ang tampo ko sa kanya at sinabi ko sa aking sarili na maaabot ko rin ng 4 na stars katulad niya. Ngumiti ako dahil ngayon ay konting-konti na lang ay maaabot ko na iyon. I have 1 silver sampagita. Kapag pumunta ako sa Egypt, pag uwi ko ay may 2 sampagita na ako na insignia. Sabi nga palagi sa amin ni Daddy, I work for your success. That's why I'm working for it. Ayaw ko ng general help. Gusto ko pawis at talino. Para proud naman ako sa sarili ko. At ang mga anak ko sa hinaharap. Kapag pinagbigyan ako ng nasa itaas. Bumaba ako sa hagdan habang hawak-hawak ko ang Pershing cap ko at tinungo ang dining area. Nakita ko na kompleto na sila sa pagkainan at ako na lang ang hinihintay. Mabilis akong lumapit sa kanila at nagbigay muna ng halik sa asawa ko bago ako umupo sa tabi niya. "Good morning, Daddy, Mommy." Pagbati ko at humigop ng kape. Basta nandito ako sa bahay nila Pamela, ay prepare na lahat. "Kamusta ang meeting mo kagabi?" Tanong ni Dad, kaya napatingin ako sa kanya. Alam kong alam niya rin ang crisis sa Egypt ngayon dahil sa ospital niya kumuha ng medical team na sasama doon. "I'm just planning to go to Egypt, Dad." Unang sabi ko, 3 buwan lang naman ako doon. Saad ko pa at nagsimula ng kumain dahil kumakain na rin sila. "Egypt country now is very crisis at gera doon," sabat ni Mommy. Kaya napatingin ako sa asawa ko na nakatingin din pala sa akin. Alam ko na against siya at alam ko rin na lumilikha na naman ang isip niya na ikakasakit ng damdamin niya. For promotion only. Giit ko pa na lang, mag-ingat ka na lang dun kapag pupunta ka. May pag-aalalang sabi ni Daddy. "Alam na ba ng Daddy mo, anak?" Tanong ni Mommy. Kaya umiling ako dahil kakausapin ko pa sila. Mahirap na, baka hindi rin nila ako payagan at sasabihin na naman ng Daddy na bakit kasi ayaw ko ng tulong niya. Kung gusto ko maka 1 star, sabihin ko lang raw sa kanya na walang hirap niyang ibibigay yon sa akin. Pero ako ay maprinsipyo rin dahil gusto ko lahat ng achievements ko ay buhay dugot pawis ko. Katulad niya na work for the success. Natapos ang breakfast namin, kaya kwentuhan at tawanan na lang. Nauna kaming tumayo at nagpaalam ni Pamela dahil uuwi pa kami sa bahay bago pumunta sa sarili-sarili naming trabaho. Pero nagring ang telepono niya, kaya mabilis siyang kinuha ito at nag-excuse siya sa amin. Kumunot ang noo ko dahil lumayo pa talaga siya. Ewan ko ba dito sa asawa ko? Hindi ko rin maintindihan minsan. Parang may tinatago. Ayaw kong magselos. Pero mabilis talaga ako magselos kapag ospital na naman. At si Joseph na naman. At isa pa, dati-rati. Kapag may important na katawag siya, ay hindi yan lumalayo sa akin. Baka patient yan, sabi ni Daddy. Kaya tumango na lamang ako. At umupo ulit pero nawalan na talaga ako ng gana. Kaya tumayo na ako at nagpaalam na sa magulang niya.
dahil hihintayin ko na lang siya sa labas. Prepare naman ako. Siya na lang ang hindi, dahil hindi pa siya nakabihis. Kaya uuwi pa kami sa bahay, dahil siya inuuna pa ang tawag. Pupunta ka sa Egypt? Tanong niya sa akin. Nasa harap na pala siya ng sasakyan, hindi ko man lang namalayan. For promotion. Maikling sagot ko, at sumakay na ng sasakyan, sabay namin isinarado ang pinto. Pero delikado dun. Malungkot na sabi niya sa akin, at inayos ang seatbelt nito. Huwag mo akong pakialaman, Pamela. Dapat marunong kang lumugar. Inis na sagot ko sa kanya at binuhay na ang sasakyan. Narinig kong nagbuga siya ng hangin at tinitignan lamang ako. Sinong kausap mo? Tanong ko. JB. Utal niyang sagot. Diretso na tayo sa ospital. Walang emosyon niyang utos, kaya napatingin ako sa kanya. Sigurado ka? Tanong ko. Hindi pa siya nakabihis. At isa pa, nakapangbahay pa nga lang siya. Kainis talagang Joseph na yan. Inis na sabi ko sa isip ko. Mahirap ba akong pakisamahan? Tanong niya. Hindi ko alam kung magsisimula na naman siya. Mahirap ba akong mahalin? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ko pa nga siya sinagot sa unang tanong niya, ay may tanong na naman siya. Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Para iwasan lang ako. Tanong niya ulit at tinuro pa ang sarili niya. Huminga ako ng malalim at hininto sa gilid ng kalsada ang sasakyan. I told you, Pamela. I'll go there for promotion. Sagot ko at tumingin sa kanya. Ginagawa ko naman lahat para ibigay na ni Daddy ang kalayaan na hinihiling mo, Limuel. Sabi niya, kaya huminga ako ng malalim at tumingala. Huwag mo lang iparamdam sa akin. Nasusulong ka doon para lang iwasan at hindi ako makasama. Nung nag-schooling ka, okay lang sa akin. Pero ngayon, magigilta ako kapag pumunta ka. Sabi niya pa, huwag mong itataya ang buhay mo, Limuel, dahil lang sa ayaw mo sa akin at hindi mo ko kayang mahalin. Hayaan mo, kukumbinsihin ko ulit ang Daddy para lang hindi ka umalis. Sabi niya, ewan ko sa'yo, ang labo mong kausap. Sagot ko at binuhay na ulit ang makina ng sasakyan at nagmaneho. Hindi ko alam kung bakit dahil kung iisipin, 3 months lamang ako doon sa Egypt kung pupunta ako. Samantalang noong nag-schooling ako sa Amerika, 7 months ang tinagal ko. Pumayag naman siya. Itong babaeng to talaga. Hindi rin ma-spelling minsan. Binaba ko siya sa ospital na wala kaming imikan. Nakakainis siya minsan at heto na nga nagpakumbaba ang tao. Pero siya rin ang minsan ng matigas. Huminga ako ng malalim at tinuon na lang ang atensyon sa daan dahil late na rin ako sa duty ko. Ang buhay talaga, parang life. Bulalas ko, pero translate ko lang rin sa salitang Ingles ang buhay. Naghahanda kami para sa assembly namin bukas. Kaya ang mga ibang pulis ay busy na sa mga decoration. Practice for presentation dahil may mga dadalo na galing sa iba't ibang hanay at ang ibang matataas ang rank at isa na ang daddy ko roon. Major. Major naman kasi, sandali. Hingal na tawag sa akin ni Captain De Leon. Kaya napahinto ako sa paglalakad at hinintay siya kung ano man ang sasabihin niya. Sasama ka sa Egypt? Tanong niya sa akin. Nakalista na rin siguro ang pangalan ko doon. Bakit pa siya nagtatanong? Nakalista naman siguro ang pangalan ko doon na pupunta ako, di ba? Tanong ko at naglakad na ulit. Sigurado ka po? Tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Ayaw na ayaw ko yung makulit at paulit-ulit. Our profession is to serve and protect the country. Why are you questioning me? Tanong ko sa kanya at pinamaywangan. Sasama rin ako. Mabilis niyang sagot. Kaya tinaasan ko siya ng kilay at pumasok na ako sa office ko. Kapag hindi bukal sa loob ang pagpunta, huwag ka nang sumama. Wika ko at padabog na sinaraduhan siya ng pinto. Sasama lang siya dahil sasama ako. Ganon siya, idol niya ako. Major! Tawag niya pa sa akin na may kasamang pagkatok sa pinto. Kaya napailing na lang ako. Bukas yan! Sigaw ko pa para marinig niya sa labas. Mabilis siyang pumasok at umupo sa harapan ko. Hindi kita pinapaupo. Seryosong sabi ko kaya kumamot siya sa kanyang batok. May ipapakita kasi ako sa'yo. Excited niyang sabi at kinuha pa ang cellphone niya sa bulsa.
Hindi niya pinansin ang sinabi ko dahil feeling close siya sa akin. Kumunot ang noo ko dahil malungkot siya. What happened? Tanong ko. Dahil kahit ganito si Captain De Leon, ay kaibigan ko siya. Though may crush siya sa asawa ko. Hindi naman ako nagsiselos sa kanya dahil nahangaan lang niya si Pamela. Kay Joseph lang talaga ako nasusuklam dahil si Joseph ang priority kaysa sa akin. Tignan mo, Major, oh. Sabi niya at inabot sa akin ang cellphone niya. Mas lalong kumunot ang noo ko nung nag-play ang video. I saw my wife singing at the restaurant. Alam kong kagabi ito at hindi niya to sinabi sa akin. Ang ganda niya talaga, Major. Sayang talaga. Malungkot na sabi niya. Bakit sayang? Tanong ko dahil naging curious ako. Ewan ko, baka alam niyang mag-asawa kami ng tinatangi niya at pinapangarap niya. Malas lang niya dahil ako ang husband. May boyfriend na pala. Dismayado niyang sagot sa akin at yumuko pa. Boyfriend? Gulat na tanong ko. Opo, ang simple lang ni Doktora Pamela, oh. At bagay sila ng boyfriend niya. Sabay turo niya sa may cellphone ito. Tignan mo po ang next video dahil nag-duet pa nga sila. Sabi niya, kaya nag-next video ako. Kumunot ang noo ko nang makita kong nag-duet talaga sila ni Alvie. Sayang, Major. Sayang talaga. Parang hindi tayo papasa kay Doktora Pamela. Sobrang ganda naman kasi, parang Barbie. Dismayado na sabi niya at kinuha na ang cellphone nito. Ikaw siguro ang hindi nakapasa sa kanya. Lakas loob kong sagot. Lumabas ka na nga sa office ko. Pagpapalayas ko sa kanya. Labas na. Sinisira mo ang araw kong loko ka. Kunwaring galit ako. Sa bagay sila ng boyfriend niya. Hindi niya yun boyfriend dahil kaibigan niya lang. Tawang sagot ko rin sa kanya. Talaga po? Mabilis niyang tanong at umupo ulit. Tangulang naman ang sagot ko sa kanya. Dahil alam ko naman ang totoo at ako pa rin ang asawa niya. May asawa na si Pamela, kaya kalimutan mo na ang feelings mo sa kanya. Masasaktan ka lang dahil hindi ka papasa doon. Sagot nito. Talaga po? Tanong niya na naman, kaya tumango ulit ako. Makulit din kasi to pero masarap kasama. Umalis ka na nga at tumulong ka doon sa pagde-decorate para bukas. Huwag mo na akong kulitin. Utos ko kaya tumango siya sa akin at tumayo na. Sumaludo siya sa akin bago lumabas ng office ko. Napabuntong hininga ko at kinuha ang cellphone ko para tawagan ng asawa ko pero dismayado lang ako dahil nakailang tawag na ako, hindi naman siya sumasagot. Kaya umiling na lang ako at hinarap na ang laptop ko sa harapan ko dahil kailangan kong ayusin ang mga papel dito sa lamesa ko bago kami aalis next week kahit pa hindi pa ako pinapayagan ng daddy at mommy ko. Magpapaalam pa ako kila daddy at mommy at alam ko rin na against sila pero sabihin ko na lang kung hindi ako pupunta ang asawa ko ang pupunta doon dahil totoo naman. Nagsimula na ako mag-encode ng mga kaso sa laptop ko dahil gusto ko itong tapusin para pagbalik ko ay organized pa rin ang trabaho ko sa office. Ayaw kong matambakan ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi ako makakapagbakasyon kapag ganun dahil plano kong mag-leave para magkaanak na kami ni Pamela. Hapon na nang matapos ako sa aking trabaho. Kinuskos ko muna ang dalawang mata ko dahil nakatutok lang ito sa aking laptop maghapon. Hay, nakakapagod rin palang umupo. Bulalas ko at tumayo. Nag-stretching muna ako upang mabuhay ang mga dugo ko at piniikot-ikot ko pa ang ulo at ginalaw-galaw ang balikat ko dahil nararamdaman kong masakit na ito. Umupo ulit ako at inunat ang aking mga paa bago sinarado ang laptop. Nang ramdam kong okay na ako, ay kinuha ko ang aking rifle sa drawer at pati ang aking telepono bago inayos ang mesa ko dahil gusto kong umuwi sa bahay. Umuwi muna ako sa bahay nila mommy upang magpaalam sa plano ko na aalis ako papuntang Egypt at ibigay itong invitation na hindi ko pa nabibigay. Magugulat ang daddy ko dahil ngayon ko lang naalala na ibigay sa kanya. Dahil siya kasi yung tipong ayaw ng ura-urada. Dapat lahat ay perfect ang kilos. Speaker pa man siya bukas. I believe to my dad na magaling siya. Kahit ura-urada ay kaya niya. Dahil matalino ito. Pero nasa system niya siguro, lahat ng galaw dahil organized. Nagbigay ako ng 3 busina sa harapan ng gate. At maya-maya ay nagbukas na ito, kaya pumasok na ako.
Diniretso ko sa garahe ang sasakyan, kaya nakita kong kompleto ang mga sasakyan dito sa bahay. Kaya alam kong nandito sila, pati ang sasakyan ni Lorenzo. Bumaba ako ng sasakyan ko at mabilis na pumasok sa loob ng aming bahay. Magandang hapon, former general. Pati ko kay Daddy na may kasamang salute pa. Tinungo ko kung saan nakaupo ang mommy at nagbigay ng halik sa pisngi. Mommy is my hero for everything. She knows everything at lahat ng sakit dahil sa dulot ng pag-ibig ay alam niya dahil siya lang ang comforter ko. Formation to leave for 3 months. Saad ko kay Daddy kaya umiling siya. Huwag kang pupunta sa Egypt. Seryosong saad niya sa akin. Respect what's your wife's decision, is Limuel. Build and pursue your family, baka magsisi ka sa huli. Makahulugan niyang wika, kaya napatingin ako kay mommy na tumangulang naman. Ewan ko ba, feeling ko parang may mali. Hindi sa ayaw nila na pumunta ako sa Egypt, kundi dahil may mas deeper pa, dahil sa sinabi ni Daddy na build and pursue my family, at baka magsisi ako sa huli. Kung tutuusin, yun naman ang ginagawa ko, ang build my family. If I build, I pursue. Pero dalawa pa lang kami ni Pamela. Aanuhin ko kung hindi naman kami binibigyan ng nasa taas ng anak. Lahat naman ng posisyon ay ginawa na namin. Pinapasok ko naman sa loob niya ang buhay na juices ko. Para makabuo lang kami pero wala pa rin. Healthy naman ako. Pero umabot na kami ng 1 taon at 2 buwan ay wala pa rin talaga at pakiramdam ko ay may mali. Aminado ako sa 7 buwan. Hindi ko siya kasama dahil nag-schooling ako sa Amerika. Para sa promotion pero pagdating ko, sige-sige naman akong umararo sa kanya. Pero wala talaga. Let me go there at pagbalik ko, aasikasuhin ko si Pamela. I insisted. Matanda ka na, Major. You can decide what you want. Pero para sa akin, huwag mong uunahin ang gusto mo lang. Hindi ka na binata, anak, dahil may asawa ka na. Please respect your wife. Pakiusap ni Daddy. Pero kailangan kong pumunta, Dad, dahil siya ang pupunta kapag hindi ako pumunta. Seryosong sabi ko sa kanila, kaya gulat silang dalawa ni Mommy. Sinalo ko lang siya, Daddy. Sabi ko pa, 3 buwan lang naman at mabilis lang. Huwag kayong mag-alala dahil mag-iingat ako doon. Babalik pa ako para sa asawa kong matigas ang ulo. Pangungumbinsi ko pa sa kanila. Payagan niyo ako, Daddy. Kaya ko naman ang sarili ko. Ikaw ang bahala. Sagot ni Daddy at tumayo na. Sa kwarto lang ako dahil kailangan ko pang paghandaan ng bukas. Paalam niya sa akin kaya ngumiti ako. Daddy knows my ability dahil sa kanya ako galing. Kaya alam niya siyempre. Pero alam kong nagtatampo lang rin siya. Kung ano man ang desisyon mo, andito lang ang Mommy. Pag-aalo naman ng Mommy. Kaya ngumiti ako sa kanya at niyakap siya. Salamat, Mommy. I love you. See you tomorrow. Huling sabi ko at lumabas na ng bahay. Hindi na ako nakipagkwento dahil alam kong nagtatampo ang daddy ko sa desisyon ko. Pero alam ko naman na mawawala ang tampo niya kapag bumalik na ako. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Pamela. 3 ring ang narinig ko bago sinagot. Gusto ko siyang sunduin at kausapin dahil wala kaming matinong pag-uusap kanina. Hello? Tanong ng nasa kabilang linya, kaya napalunok ako. PJ? Tanong ko. Hindi ko alam pero alam ko magkasama ulit sila ni Pamela dahil siya ang sumagot ng tawag. Ate Pamela is busy. Kalmadong sabi niya sa akin sa kabilang linya. What she's doing? Tanong ko. Survive a patient. Maikling sagot niya na parang ayaw na ring magsalita. Sige bro, pakisabi sa ate mo, tumawag ako. Bilin ko at binaba na ang tawag. Nagbuga ako ng hangin at pinatakbo na ang sasakyan. No choice ako kundi umuwi sa bahay. At antayin ng asawa ko kung uuwi ba siya o hindi. Dahil alam ko naman na ginagawa niya. At kapag wala ako, hindi rin siya umuwi minsan dito sa bahay. Dahil sa ospital na siya nagstay. Alam niya kasing weekend lang ako umuwi. Dahil alam niya na umuwi ako minsan sa gabi para lang makita siya at makatabi. Tunog ng telepono ang gumising sa akin, kaya mabilis kong kinuha ito at sinagot. Pumuti na ang mga mata ko sa kakahintay sa asawa ko, pero hindi talaga siya umuwi. Nagtatampo ako at nagsiselos. See, I know that she loves me,
Ba't hindi ako ang priority? Alam ko naman na busy ang mga doctors. Pero may mga time naman sila at ang iba nga, hindi nananatili sa ospital. Si Pamela simula nang dumating ako galing schooling, halos nasa ospital ang atensyon niya. Hello? Seryosong sagot ko sa tawag niya. Tumingin ako sa orasan nang makita kong 5:00 na pala ng umaga. Hindi ako makakapunta sa assembly, Babs. Pagod ang boses niya at halatang hindi ata ito natulog. Sorry. Seryosong sabi niya at nagbuga ng hangin. Ate, rinig kong tawag ng kapatid niya. Wala na namang heartbeat. Sunod niyang sabi, kaya kumunot ang noo ko at bigla ring bumilis ang tibok ng puso ko. Shit! Tarantang sigaw ni Pamela at parang nagkagulo sa ospital at parang nakalimutan na rin ata niyang katawag niya ako at iniwan na lamang sa ere. Hello? Sabi ko. Babs. Tawag ko sa kanya. Hello, Pamela. Tawag ko ulit. Hello, baby. What happened? Tanong ko pero hindi na siya sumasagot sa akin. Huminga ako ng malalim at pinatay na lang din ang tawag at bumangon bago tinungo ang bathroom upang maligo. Maaga pa akong pupunta sa camp dahil marami pa kaming aayusin at aasikasuhin. Paalis na ako ng bahay nang maisipan kong dumaan muna sa drive-thru at bilhan ng pagkain ng asawa ko. Hindi ko alam pero gusto kong pumunta sa ospital. Kaya pupuntahan ko muna siya doon bago pumasok sa trabaho. Isang family super meal B. Wika ko si nag-a-assist sa akin. It's $7.99 po, sir. Sabi niya, kaya kumuha ko ng pera sa wallet ko at binigay ang 1,000. Keep the change. God bless you. Ngiting wika ko dahil minsan lang naman kami mag-drive-thru. Ayaw kasi ni Daddy noon na puro Jollibee ang kinakain namin. Pero ang mommy kasi ay favorite niya to masyado. Kaya minsan ay tumatakas para lang makakain. Thank you, sir. Masiglang sagot niya naman at inabot ang order ko. Isa-isa kong inayos muna ito bago ko sinarado ang window ng sasakyan at pinatakbo na ito papuntang ospital. Nang marating ko ang ospital, ay nagpark ako kung saan ang parking area. Bumaba ako at daladala ang pagkain papuntang klinik nito. Good morning, May. Bati ko sa sekretary niya, kaya mabilis na tumayo ito. Nilapag ko ang pagkain sa mesa niya at binigyan siya para makakain naman siya. Good morning, Major. Utal na bati niya kaya kumunot ang noo ko. Saan ang doktora mo? Tanong ko, pero hindi muna siya sumagot at kumamot ng ulo. May, tawag ko sa kanya. Nasa loob po. Sagot niya sa akin. Kasama po si Sir Joseph. Paalam niya, kaya nakuyom ko ang aking mga kamay. Dahil nagsiselos na naman ako, kaya mabilis kong binuksan ang pinto ng klinik niya at pumasok. Tinungo ko kung saan ang private area nito at dahan-dahan na binuksan. Pati na rin pala si Joseph ay nakakapasok na dito. Akala ko'y ako lang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil nasasaktan na ako ng sobra. Hindi porket magaling ka, lahat ng gusto mong isurvive aayon sa'yo. Rinig kong sabi ni Joseph habang nakasubsob ang mukha ng asawa ko sa tiyan nito at umiiyak. Nakita ko ang paghaplos ng kamay niya sa buhok nito habang si Pamela naman ay nakayakap ang 2 kamay sa baywang ni Joseph. Ganitong tagpo pa lang ang sakit na dahil parang ang sarap suntukin ni Joseph. Ilang beses ko na siyang sinabihan na layuan niya ang asawa ko pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Parang sinasadya pa ata niyang lumapit. Dapat common sense na lang din. Kung alam mong may asawa na yung tao, dapat ikaw na mismo ang lumayo, hindi ganito. Pinigilan ko ang sarili ko upang manatili sa may pinto at tumingin lang sa kanila. It's painful. Ramdam ko kaya yumuko ako dahil tumulo na mga luha ko. Inisip ko na lang na posibleng namatayan siya ng pasyente at hindi niya ito na-survive. Kaya umiyak siya kay Joseph, ang comfort zone niya. Pero itong puso ko ay nagwawala dahil parang may mali na hindi ko maintindihan. Akala ko wala na. Sabi niya kaya napalunok ako. Na-survive na naman niya pala. Bakit pa siya umiiyak? But she's still fighting, JB. Naaawa na ako pero nilalabanan ko siya. Seryosong sabi niya at tumingala. Joseph wiped her tears at yumuko ito para mahagkan ang noo ni Pamela. Let her free.
Dahil alam mo kung saan rin naman ito hahantong. Dahil mahihirapan ka lang sa huli. Napapagod din kaming mga pasyente mo, Jane. Kailangan na rin naming magpahinga. Pero lumalaban kami dahil nakikita namin ng doktor namin na ginagawa ang lahat para gumaling kami. Malumanay na wika ni Joseph. Pero umiling siya. She's a gift. How can I let her free? Tanong niya. Huminga ng malalim si Joseph at hinaplos ang ulo niya. Jane. Tawag niya rito. I'll let Nimwell free dahil yun naman ang dapat para makapag-concentrate na lang ako sa profession ko para hindi ko sisihin ang sarili ko pagdating ng panahon dahil binigay ko ang lahat. Sabi niya kaya napaatras ako. I love you, Jane. Hindi ko na pinatapos pa ang karugtong ng sasabihin ni Joseph. I wipe my tears at mabilis akong lumabas sa clinic at agad namang tumayo si May. Major, tawag niya sa akin. Napalingon ako sa kanya. Huwag mong sabihin na pumunta ako rito. Bilin ko sa sekretary niya. Pero Major, sabi niya naman at tumingin sa pagkain sa mesa niya. Ubusin mo na yan. Kung tapos na ang dalawa sa pag-iemot nila sa loob, i-offer mo sa kanila. Galit na sabi ko at mabilis na lumabas ng ospital. Tinungo ko kung saan nakapark ang sasakyan ko at pumasok sa loob. Hindi ko na malaya na tumutulo na naman pala mga luha ko. Yumuko ako at pinatong ang ulo ko sa manibela at pinahupa ang nararamdaman ko. Ayoko ng ganito. Masyadong masakit. Sabi ko at hinigpitan ang paghawak sa manibela at ang isang kamay ko ay pinupunasan ng mga luha ko. I need mommy. She's my comforter. Sabi ko at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan at dumiretso sa bahay.